Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po o Diyos, naming mahal, papuri at pasasalamat sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap araw-araw. Ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu upang kami ay maliwanagan at palakasin, lalong-lalo na sa paggabay sa amin sa mensahe na ibibigay mo sa amin sa linggong ito. Hinihiling namin ito, Ama, kaysa ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at ng banal na Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli tayo ay papasok na naman sa panibagong linggo ng pagdiriwang ng ating banal na simbahan. At ang ating babasahin po ngayon ay ang mabuting balita sa linggong ito. Ang ebanghelyo po natin ay mula sa ebanghelyo ni Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo ay bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako ay makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako ay sumasa Ama, kayo ay sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako ay lubusang magpapakilala sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kaibigan, ito po ay isang napakagandang pagpapahatid ng mensahe ng Diyos sa ating lahat. Na bagamat alam natin darating na ang o nalalapit na ang pagdiriwang natin ng Pentecostes. Subalit, kalinsabi din nito ay ang Diyos ay akyat na sa langit kung kaya't siya ay nagbibilin sa kanyang mga apostol at mga tagasunod na hindi na siya magtatagal, siya ay aakyat sa langit, ngunit iiwan niya at ibibigay niya ang banal na Espiritu sa ating lahat. Tayo bilang mananampalataya, ang banal na Espiritu ang siyang magpapatibay at hindi tayo matitinag kung anuman ang ating kakaharapin sapagkat mayroon po tayong banal na Espiritu na siyang nagbibigay liwanag at gumagabay sa atin, magpapatibay ng ating pananalig na tunay na may Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ang pag-ibig ng Ama ay ating nararanasan nang ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita, turo at aral at ang kanyang buhay sa ating lahat. Mga kaibigan, ang ating banal na ebanghelyo ay talaga namang binibigyan tayo ng lalim na hindi tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat magdalawang isip sapagkat ang Diyos ay kasama pa rin natin araw-araw sa bawat gawain, sa bawat pagkilos, lalong-lalo na sa paggawa ng mga kabutihan. Ang Diyos ay nananatili sa atin sapagkat nariyan ang banal na Espiritu na siyang nagbibigay ng liwanag at nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Kaya mga kaibigan, huwag tayong masyadong laging para bang bantulot, huwag tayong laging kinakabahan o laging nag-aalala sapagkat ang Diyos ay kasama natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ang tatandaan lang natin,
Mga minamahal kong mga kaibigan, ang Panginoong Hesus ay kikilala lamang at kanyang kikilalanin ang tao na kumikilala sa kanya, tumatanggap sa kanyang turo at aral at nagsasabuhay ng kanyang mga halimbawa na ipinagkaloob nung siya ay nabubuhay sa mundo. Lagi natin pong tatandaan, hindi po sapat ang tayo ay manampalataya, hindi po rin sapat ang tayo ay nananalig. Kailangan po isinasabuhay natin ang pananalig na yan. Lalong-lalo na pagka yung alam mong hirap ka sa buhay, wala ka ng masulingan, ang nariyan ng Diyos at ang banal na Espiritu ang magpapalakas sa iyo upang makita mo at maranasan mo na hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon dahil ang kanyang banal na Espiritu ang siyang nagiging tanglaw, liwanag ng bawat isa sa atin. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, patuloy tayong iibigin ng Diyos, patuloy tayong iniibig ng Diyos kung tayo ay umiibig din sa Kanya ng buong pananampalataya. Kaya po, mga minamahal kong mga kaibigan, huwag tayong susuko, huwag natin bibitawan. Kapiling natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Napapansin nyo ba? Minsan kapag kayong hirap ka na, wala ka ng masulingan, wala ka ng matakbuhan. Minsan nag-iisip ka, ipipikit mo yung mga mata at sasabihin mo, Panginoon, ikaw na ang bahala. Minsan kailangan natin yung ganong pagkilala sa Diyos yung sinusuko natin ang ating sarili. Dahil yun ay pagpapatunay lamang na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin, kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Kaya hayaan po natin na ang lahat ng bagay ay mabuksan unti-unti ng naaayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Mga bagay na hindi natin napapagtanto, mga bagay na hindi natin nakikita at naintindihan. Subalit, kung ito ay ating iisiping mabuti, ang inspirasyon ng Banal na Espiritu Santo ang magbibigay liwanag sa lahat sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi tayo iniwan ng ganun-ganun na lamang. Bagamat siya ay akit sa langit, patuloy pa rin siyang nasa atin dahil ang Banal na Espiritu ay nasa sa atin hanggang sa ngayon. Kaya manalig tayo mga minamahal, mahirap man ang buhay, patuloy tayong lumaban dahil tayo ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen? Amen. Yan po ang baunin natin sa buong linggong ito. Harinawa ay magbigay liwanag ito sa atin kahit papano upang patuloy tayong maglakbay sa hamon ng buhay. Siya nga pala, kung sa palagay mo ito ay nakapagbigay kahit papano ng inspirasyon sa iyo, ikaw ay inaanyayahan ko na siguro i-like mo rin yung video ito at mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe para mas magkaroon ka pa ng mga pagkakataon na makapakinig at makapagbahagi ako sa iyo ng simpleng pagninilay, ika nga, sa buhay natin dito sa mundo alinsunod sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin ka, patuloy kang mangarap at patuloy kang manampalataya dahil ang Diyos kailanman ay hindi tayo bibitawan. Amen? Ang iyong pagsinta, wagas mong pag-ibig, hindi